inaasahan mo. Kamusta po kayo? Ako po si Mel Tiangco na muling maghahatid sa inyo ng isang kwentong hango sa totoong buhay at may pitak sa ating puso. February 27, 2004, nang biglang magkaroon ng isang malaking trahedya sa barkong Super Ferry 14 na patungo sana sa Cagayan de Oro City. Mahigit 800 ang pasahero ng barko. 22 ang namatay sa insidente at mahigit 100 naman ang hanggang ngayon hinahanap pa rin. Isa sa mga nakaligtas sa trahedyang iyon ay ang 12 taong gulang na dalagita mula sa Iligan City. Pauwi na sana siya mula sa isang school conference sa Maynila nang masaklap. Naganap ang trahedya ilang linggo bago siya graduate sa elementarya bilang valedictorian ng kanyang klase. Mga kaibigan, ito po ang kwento ng katapangan at kadakilaan ni Gemma Tabinas. Tungayan po natin. Mama? Bakit, anak? May problema ba? Sumasakit ba yung mga sugat mo? Teka, tatawagin ko yung doktor, ha? Huwag na po. Huwag na po, makaya ko naman ang sakit eh. Dito na lang po kayo sa tabi ko. Ma, kung may hihilingin po ba ako, ibibigay niyo. Oo naman, anak. Kahit na ano. Sabihin mo lang. Pwede po bang makahingi ng salamin? Huwag na muna, anak. Hindi pa oras. Tsaka na lang. Pag mas gumaling na yung mga sugat mo. Kaya ko na po, Ma. Gusto ko lang po makita ang itsura ko. Pero, anak, Ma, nandito naman po kayo sa tabi ko eh. Kaya kahit na anong makita ko, makakaya ko. Kasi nandito kayo. Sige na, Ma. Please. Bata pa lang si Gemma, 2 bagay na ang kapuna-puna sa kanya. At yun ang kanyang katalinuhan at kagandahan. Mama, akala ko hindi ka na darating eh. ako pwede ba yon? Kahit harangan man ako ng sibat, pupunta pa rin ako. Matagal ko yata pinaghandaan ito, no? Hindi ka nakita. Saan ito, Mama? Hiniram ko lang ito kasi bagay sa gown mo. Dahil pag suot mo yan, sigurado mananalo ka. Salamat po. Oh, ba't ganyan ang tsura mo? Kinakabahan po kasi ako. Kaya huwag ko na lang kaya ituloy ito kasi hindi naman ako nababagay sa mga beauty Ako, contest. Diyos ko, itong batang ito. Ikaw nga ang pinakamaganda. Ano ba ilalaban ng iba sa'yo? Mama, sinasabi niyo lang yan kasi anak niyo ako. Oo, gagawin mo pa ako sinungaling. Alam mo, mag-relax ka lang, anak, ha? At pag kinakabahan ka, tumingin ka lang sa akin. Tignan mo lang ako. Kasi kahit anong mangyari, nandito lang ako sa tabi mo. Hindi ko mawawala. Ha, anak, ha? Salamat, Mama. Pagdating mo, ha? Sige po. Okay, tawis mo. Sige. Sige, nandito lang ako, ha? Sige. And the second princess is candidate number 1. And the first princess is candidate number
Si Gemma ang pangalawa sa 5 magkakapatid na babae. Lumaki siya sa gana sa pagmamahal, ngunit salat naman sa material na bagay. Diyos ko naman, Joanne. Ganyan din yung sinabi mo sa akin noong 1 linggo eh. Mare, pasensya ka na. Talagang kapos lang ako ngayon eh. Nahiya na nga ako sa'yo eh. Pasensya ka na. Uy, ano pa nga bang magagawa ko? Basta, Joanne, kailangan ko na yung bayad niyo sa 1 linggo, ha? Ang tagal-tagal na nun eh. Bayaan mo, gagawin ko ng paraan, Mare. Pasensya ka na. Sa 1 linggo, aasahan ko, ha? Joanne, ako nang gagawa ng paraan. Huwag mo nang problemahin to, ha? Huwag mo nang problemahin. Gagawa ko ng paraan, ha? Anak? Naayos lang kayo. Gemma, sawan-sawa na ako sa pakikiusap. Sawan-sawa na rin ako sa pagiging mahirap. Minsan tuloy hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Mama naman, parang gusto mong talunin si Nora Honor sa pagdadrama eh. Sige kayo, kukulbot ang balat nyo. Batang ito, pinatatawa mo pa ako. Ma, ang problema, tinatawanan lang. At alam na alam ko kung paano kayo pangingitiin. Sandali lang po ah. Regalo ko po sa inyo, Ma. Alam ko matagal niyo nang gusto magkaroon nito, di po ba? Nabili ko po to mula dun sa pinanalo ko. Dahil bukod po sa isang sakong bigas, meron pong pera na premyo. Gusto niyo, Ma, pambayad natin sa utang yung natira? Yung natira po. Anak, wag na. Nakakahiya naman sa'yo. Hindi na nga namin kayo mabigyan ng magandang buhay eh. Ikaw pa nagbibigay. Anong hindi? Para sabihin ko po sa inyo, Ma, kahit na anong hirap natin, hindi ko po ipagpapalit ang buhay natin. Alam niyo kung bakit? Kasi po, kayo ang mama ko. At nagpapasalamat ako sa Diyos dahil isang katulad niyo ang binigay niya sa akin. Ngunit hindi hadlang ang kahirapan para magpursige si Gemma sa pag-aaral. Sa katunayan, nangunguna pa nga siya sa kanilang klase. Okay, class. Dismiss. Thank you very much. Hi, sir! Stop! Sandali. May nakakalimutan ako. Sorry. Maupo muna kayo sandali. Munti ko nang makalimutan. Lumabas na nga pala kung sino magiging valedictorian para sa school year na ito. Galing sa klaseng ito. Walang iba kundi si Gemma. Sandali, isa pa. May isa pa akong news. Galing sa principal natin. Ang sabi ng principal natin, meron tayong padadalang representative sa National School Press Conference na gagawin sa Southern Luzon. Santa Cruz, Laguna yata yon, okay? At nasa loob ng klaseng ito, ang nakuhang representative ng school. Sino, sir? Sino? Nagtanong ka pa. Walang iba kundi si Gemma. Congratulations. Alam mo, proud na proud ang school natin na naging estudyante ka namin dito. Salamat po. Congratulations. Sige na. Pwede na kayo mga. Okay. Aray ko! Aray! Bakit? Ano nangyari? Aray ko napasok. Patingin. Hindi, okay lang. Mamaliit lang to. Patingin, anak. Ano ka ba? Naku, maliit daw yun. Teka, lagyan natin ng toothpaste. Naku naman. Teka. Ayan. Thank you, Ma. Just love me tenderly.
pala, sa isang linggo alis po ako. Luluwas po ako sa Maynila. Mga mahigit po 2 linggo akong mawawala. Sa isang linggo na ba yun? Opo, ito po yung conference na sinasabi ko sa inyo. Tuloy na po. Bakit, ma? Anak, kung kailan pa naman malapit na yung graduation mo, doon pa tayo magkakahiwalay, eh. Mag-aalala ako, eh. Gano'n ka ba katagal doon? Mama naman, kung magsalita kayo, parang hindi na tayo magkikita. Ilang araw lang naman po ako mawawala. Tsaka ma, magandang opportunity to para sa akin, di ba? Tsaka ma, dalaga na ako. Kaya ko nang alagaan ang sarili ko. Ako, eh, siyempre, nag-aalala ako, anak. Naku, mag-iingat ka, ha? Promise. Sige na naman, Stella. Bakit dito sa co-op? Bakit hindi ka mag-salary loan? Eh, marami na akong kaltas, eh. At saka, mahirap. Matagal pa yun. Baka hindi na rin umabot. Kailangan ko lang talaga. Hindi naman ako uutang sa'yo kung talagang hindi ko kailangan. Eh bakit ba bigla-bigla? Baka kusama lang gamitin yung pera. Ako hindi, Stella. Ano ka ba? Kaya nga ako nakikiusap sa'yo, eh. Talagang kailangan ko lang. Sige na naman, Stella. Sige na. Sige. Alam mo namang hindi kita matatanggihan. Aasikasuhin ko kagad yung loan mo. Tapos titignan ko, ha? Baka bukas pwede mo na makuha. Ayan, ako. Salamat. Salamat, Stella. 1, 2, 3. Yan. Para sa ito, ha? Ano to, mama? Baon mo sa Maynila. 5,000? Saan po kayo nakakuha nito? Di ba wala na tayong pera? Bonus ko yan sa opisina. Ikaw na gumamit. Ay, ang laki naman po. Anak, malaking Maynila. Baka mawala ka ron. Kailangan mong pera. Salamat, mama. O basta mag-ingat ka, ha? Opo, ay mama, eto po sa inyo, pero buksan niyo pag nasa bahay na kayo. Oo, sige. Salamat, anak, ha? Wow, ate, ang laki-laki naman ng barko. Mag-ingat ka ha, baka matitanic ka. Uy, Sabi mo, Karis? Pwede ba? Huwag kang magsalita ng ganyan. Bawiin mo yan. Okay lang yun, mama. Nagbibiro lang si Karis. Hindi tama, eh. Naku, huwag mong pabaon yan sa ate mo. Sa nanay mo, ha? Nagwo-worry yan. Opo. Anak, tumawag ka madalas, ha? Opo. Sir! Good evening, sir. Sir po. Ma'am. Ay, Mr. Mama. Mr. Santos. Santos, kayo na po bahala. Pakisubaybay lang po si Gemma. Eh, kung maaari lang po kami makakasama, eh, hindi po pwede. Alam ko po. Huwag po kayong mag-alala. Wala naman po mas mangyayari sa anak ninyo. Ako Huwag niyo po bahala sa kanya. Huwag niyo pong pababayaan si Gemma. Hindi po. Mauna na po kami. Alis na po kasi ang barko. Oo. Sige po. Sige, Papa. sige. Tayo na. Oh, anak, ingat, ha? ingat ka. Ingat ka, anak. Ingat, anak. Bye, mama. Love you. I love you. Sige po. Huwag po kayong mag-alala sa amin. Ayos lang po kami. Sige, Mr. Santos. Mr. Santos. Sige na, anak. Sige na, anak. Baka... Sige po. Bye-bye, ate. Dito, dito. Sige. Bye-bye. Gemma! Gemma! Sadyang malapit si Gemma sa kanyang inang si Joanne. Kaya gano'n na lamang ang pangamba nito nang tumulak ang anak patungong Maynila para dumalo sa isang National School Press Conference. Malaking karangalan kay Gemma ang mapiling kinatawan ng kanyang paaralan para sa event na ito. Kaya naman, hindi niya pinalampas ang oportunidad na makarating sa Maynila at kahit sandali maranasan ang buhay sa malaking syudad. Jem, ayos ka lang. Opo, sir. Huwag kang kakabahan. Aba, alam mo ba, nakakasiguro akong pagdating natin dito sa press conference na yan, hahangaan ka. Ang lakas ng tiwala ako sa iyo, eh. Salamat po, sir. So, huwag ka nang kakabahan. Sige na. Ayan, pumirma na tayo. Sign na po. Welcome po.
Ano pong province nila, ma'am? Ilagay na dito. Sir, kanina pa kayo hinihintay. Ted, pasensya ka na. Medyo nagkaligaw-ligaw kami. Ayos lang, Siya sir. nga pala makakasama mo dito sa conference, si Gemma. Siya si Ted. Hi, Gemma. Ako si Ted. Hello. Hindi ko na malayan ang iyong pagdating. Hindi ko maiwasan ang muling mapailing. Hindi ko sukat akalain lalapit ka sa akin. Pagkatapos ng lahat ay babalik ka rin. Kung mahal mo ako at kung mahal pa rin kita, siguro nga'y kakayanin ang maging tayong dalawa. Kung ipapangako mo, ipapangako ko rin. O, Joan, ano ba? Kanina ka pa dyan. Balisang-balisa ka, hindi ka makali. Relax lang. Ay, si Gemma kasi, 10 araw nang hindi tumatawag eh. Nag-aalala tuloy ako. Ikaw talagang tao ka. Eh, yung oras na yan, oh, busy-busy pa yun doon. Eh, maya-maya lang eh. Tiyak ako, tatawag yan. Ewan ko ba, hindi ko maintindihan itong nararamdaman ko. Kinakabahan ako na baka kung ano na nangyari sa kanya eh. Joan, huwag mong tatakutin ang sarili mo. Walang masamang mangyayari sa kanya. Tatawag yan. Oh. Hello? Hello? Hello, Ma. Ako to. Cellphone ni teacher ang gamit ko kasi nawalan ako ng baterya buong araw eh. Ay, salamat sa Diyos. Naku anak, alam mo ba, naalalang-alala ko sa'yo na baka may nangyari na sa'yo. Mama, ano naman ang pwedeng mangyari sa akin dito? Alam niyo ba, ang saya dito. Tsaka ang dami kang pasalubong na binili sa inyo. O nga pala, Ma, meron akong magandang balita. Nanalo po kami. Pero hindi first place, pero okay na rin yun, Ma. Ay, bago ko makalimutan na, bukas na po yung uwi namin. Hindi ba dapat sa Makalawa pa dating nyo? Eh kasi, miss na miss ko na kayo. Kaya pinago ko yung uwi namin. Eh, hindi niyo yata ako namimiss eh. Naku naman, ang batang ito. Ano ka ba naman, anak? Siyempre na-miss kita. Talagang miss na miss kita. Joke lang po. O sige na, Ma, hindi po ako makaintay na makita kayo. Siyempre ako din. O, anak, mag-iingat ka sa pag-uwi, ha? O sige. Bye. Oh, ano sabi ko sa iyo? Nicole. Oh. Meron ka ba 500 dyan? Meron naman. Akin na muna. Alam mo naman, siyempre gusto kong maghanda para sa pagdating ng anak natin, tsaka valedictorian siya, malapit ng birthday niya. Gusto ko naman masurpresa siya. O, ayan. 1 buwan mo ako paglalakarin papuntang trabaho niya. Salamat. Oh, linisin mo yan, linisin mo yan. Ang mahabang biyahe sa barko'y nagbigay ng pagkakataon kay Gemma na mas makilala ang bago niyang kaibigan na si Ted. Huy! Ginagawa mo mag-isa dyan. Wala lang. Pinagmamasdan ko lang yung dagat. Nag-iisip. Malalim ka palang tao. Kaya iniisip mo. Siguro, ginagawa mo yung speech mo, no? Speech? Sa graduation mo. Pahambol effect ka pa. Parang hindi ko alam na valedictorian ka. Eto na naman, oh. Eto ka na naman eh. Ako na naman inasar mo eh. Aray, masakit yun. Lawak-lawak ng dagat, ano? Pero kung tititigan mo siya, hindi mo talaga makikita kung ano nasa kabilang dulo. Oo, parang buhay. Parang buhay. Hindi mo alam kung anong nanghihintay, nakapalaran para sa'yo. Pwede kang sumilip, pero hindi mo makikita kung ano nasa kabilang dulo. Ted, anong plano mo? Ako? Tanggap yata to sa UP. Wow! Yeah! Kaya ikaw, pagbutihin mo sa high school para makapag-college ka rin doon. Kaya nga ako uwi ngayon para personal na sasabihin mo sa daddy mo. Ay, parang ang close mo naman sa daddy mo, no? Oo naman. Kahit di ko siya masyadong nakikita, idol ko pa rin siya. Sa Maynila na kasi kami ng mami ko. Siya sa probinsya.
friend, salamat ah. Para saan? Bakit? Eh kasi, nang dahil sa conference, nagkaroon ako ng bagong kaibigan. Di ba blessing yun? Wala yun, friend. Eka. Sandali. Napanood mo na ba yung Titanic? Oo, 10 beses. Kaya, gawin natin to. Woo! I'm the king of the world! Oh, ingat kayo dyan. Baka may mahulog sa inyong dalawa. Opo! Ikaw kasi. Palagay mo ba, pababayaan kita? Siyempre, walang masamang mangyayari sa'yo. Basta't nandito ako. Ngunit ng gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Gemma sa kanyang cabin, isang di inaasahang pangyayari ang magaganap. Maghalauna na ng madaling araw nang gisingin si Gemma ng isang malakas na pagsabog. Hindi niya alam na tinutupok na pala ng malaking apoy ang barkong sinasakyan nila. Samantalay, wala namang kamalay-malay ang inang si Joanne sa malagim na trahedyang sinapit ng anak. Matutuloy na po ako ng palengke. Ay, mabuti pa nga nang mapabilis ang trabaho ko. Oy, yung mga pinagbili ko, ha? Apa, Huwag sige niyong po. kalimutan. Apa, sige po. Oo, sige. Mano po pa? Alis po muna po ako. Ha? Oh, Nicole. Joan, Nicole, may problema ka ba? si Gemma. Oh, ano si Gemma? May nagbalita sa akin na meron daw barko na naaksidente. Idalam ko kaagad dun sa decks at saka City Hall. Yun daw yung sinasakyan na barko nila Gemma pauwi dito. Nicole, huwag kang magbiro ng ganyan. Bawiin mo sinabi mo. Joan, konting tatag. May awan Diyos, konting tatag. Konting tatag. Huwag mo kong hawakan, Nicole! Bawiin mo sinabi mo. Nagsisinungaling ka! Nasusunduin natin si Gemma sa pier. Konting tatag. Hindi siya na-aksidente. Joan, tatag! Hindi na-aksidente, anak ko! Nagsisinungaling ka, Nicole. Hindi. Tatag, Joan, konting tatag. Kailangan mo ng tatag. Joan, konting tatag. May awan Diyos. Hindi na-aksidente yung anak ko. Hindi! At nangyari na nga ang kinatatakutan ni Joanne. Agad nilang sinimulan ang paghahanap sa nawawalang anak. May mga magulang kasi dito eh. Meron namang naiulat na Gemma Tabinas. Gemma Tabinas sa mga nakaligtas. Copy and out. Roger, walang Gemma Tabinas. Sa mga survivors, wala. Copy and out. Ma'am, sorry po. Wala daw po eh. Sa mga biktima. Roger, sa mga biktima kaya, meron ba diyang Gemma Tabinas? Gemma Tabinas, copy and out. Negative din, Roger. Negative. Copy and out. Wala po talaga. Boss, sa ibang istasyon, pwede bang pakiradyo?
Ma'am, pasensya na po kayo kasi po, pwede po maghintay muna kayo kasi marami pa pong nakapila sa labas, ma'am eh. Eh, nakikiusap naman ako eh. Nagmamakaawa ako. Parang awa mo na. Ma'am, huminahon lang po kayo. Ginagawa naman po namin ang lahat para po makatulong sa inyo, ma'am. Huminahon? Paano ko hihinahon? Nawawala yung anak ko. Hindi ko alam kung ano nangyari sa kanya. Kung buhay pa siya o patay na. Tapos gusto mo huminahon ako? Paano? Sabihin mo, paano ko hihinahon? Pasensya na po talaga, ma'am. Ginagawa po namin ang lahat. Parang awa niyo na po. Pakinggan niyo ako. Alam niyo pong nararamdaman ko. Alam niyo po ang pakiramdam ng isang inang nagmamahal sa kanyang anak. Hindi ko po kaya mawala sa akin si Gemma. Nagmamakaawa po ko sa inyo. Hello? Nicole? May balita na ba kay Gemma? Kumusta ang paghahanap mo? Nakatanggap ako ng tawag at natunto na siya nasa isang ospital ngayon. Kaya bukas, agad-agad dumuwas ka rito at hintayin kita. Didiretso tayo doon sa ospital ngayon. Ligtas na ba siya? Ligtas na ba anak ko, Nicole? Wala akong alam sa ngayon. Ayun lang tinawag sa akin nasa ospital siya. Joan, ang mahalaga sa ngayon, natunto na kung nasaan siya. Nandun siya sa ospital. Kaya hintayin kita rito, ha? O, sige. Sige. Anak ko. If you know where to find me, if you know how to reach me, halos mawala na ng pag-asa ang mag-asawang Joanne at Nicole sa paghahanap ng kanilang anak. Ngunit sadya yatang pinagpala si Gemma dahil malahimalang nakaligtas ito mula sa kapahamakan. Miss, walang galang na po. Pwede ba magtanong? Meron ho ba kang pasyenteng pinasok dito? Tabinas. Gemma Tabinas.
Meron po, sir. Nandito anak ko. Gusto ko makita anak ko. Hindi pa po pwede. Nasa operating room pa po siya. Hintayin na lang po natin na may lipat siya sa isolation room. Sana? Sa isolation room Isolation po. room? Opo. Nicole, ang anak natin. Gusto ko makita. Kunting tatag. Hindi siya papabayaan ng Diyos. Kunting tatag. Kunting tatag. Ano? Wala din daw dito. Wala ka bang nakausap kung nasaan ang anak natin? Nakita na anak natin. Kanina lang. Salamat sa Diyos. Nakita na anak natin. Halika na, dali. Wala na siya, Susan. Wala na anak natin. Hindi siya nakaligtas. Hindi. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Hindi matay anak ko. Hindi. Halika mo na natin mo yan ako. Joan, ligtas na si Gemma. Nasa recovery room ngayon at pwede na rin natin siya makita. Joan. Huwag kang mabibigla sa ayos niya, sa kanyang itsura. Ang sabi ng doktor, hindi niya kailangan maramdaman na tayo'y apektado. Sapagkat si Gemma ngayon ay napakalalim ng kanyang depresyon. At pag naramdaman niya na tayo apektado, makakabigat sa kanya yun, ha? Kaya normal tayo, ha? Normal tayo. Sige, tayo. Naku, anak. Nandito na ako. Kumusta ng baby ko? Ganda-ganda pa rin ang baby ko. Na-miss ka namin. Kasi, tagal-tagal mo nawala. Mama, ikaw ba yan? Oo, anak. Nandito na ako. Nasa tabi mo lang ako. Babantayan kita. All of these nights without you. All of my dreams surround you. I see and I touch your face. I fall into your embrace. When the time is right, I Nailigtas nga ni Gemma ang sarili, ngunit halos masunog naman ang kanyang mukha't liig. Matindi rin ang pinsalang inabot ng kanyang kaliwang braso at hita. Lubhang dinamdam ng dalagita ang nangyaring trahedya. Lalo pat sa umpisa'y hindi niya matanggap ang masaklap na kapalarang dumating sa kanyang napakamurang edad. Ngunit sa gitna ng kawalang pag-asa, kinailangang magpakatatag ni Joan para sa kanyang anak. Lawak-lawak ng dagat, ano? Pero kung tititigan mo siya,
Hindi mo talaga makikita kung ano nasa kabilang dulo. Oo, parang buhay. Parang buhay. Hindi mo alam kung anong naghihintay, nakapalaran para sa'yo. Pwede kang sumilip, pero hindi mo makikita kung ano nasa kabilang dulo. Mama. Anak? Si Ted hindi ko nagising. Buhay ba siya? Mama, si Mr. Santos, buhay ba siya? Hindi raw nakaligtas yung teacher mo, anak. Si Ted po. Hindi rin daw siya nakaligtas. Dumaan dito yung daddy niya. Nagtatanong-tanong tungkol sa anak niya. Kasalanan ko kung bakit hindi nakaligtas si Ted. Hindi ko siya nagising, Ma. Anak, huwag mo sisihin ang sarili mo. Kaibigan ko siya pero hindi ko siya nailigtas. Anak, hindi mo kasalanan. Bakit kailangan mangyari sa akin to, Ma? Anong kasalanan ko sa Diyos at pinapahirapan niya ako ng ganito? Bakit, Ma? Bakit? Anak, huwag kang magsalita ng ganyan. Sana sinama na lang niya ako kay Ted. Bakit ba niya ako niligtas? Anak. Kinailangang putulin ang dalawang daliri ni Gemma. Ngunit higit pa sa hirap na kailangan niyang pagdaanan ay ang kanyang pagpapagaling. Aray ko! Mama! Sakit, Mama! 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 Aray ko! Mama! Sakit! Joan, tayo na kumain. Ilang araw ko na rin hindi kumakain ng maayos eh. Bakit ganito ang buhay, Nicole? Bakit niya tayo pinaglalaruan? Bakit kailangan mangyari ito kay Gemma? Nilamok, hindi ko pinadadapuan ang anak ko. Tapos, kailangan pagdaanan niya ang paghihirap na ito. Joan, sabihin natin na tayo'y sinusubukan niya. Pero ang mahalaga, huwag kang bibitiw. Sana ako na lang ang pahirapan niya. Hirap na ang anak natin. Kung maaako ko lang ang bawat sakit, aakuin ko. Pag naririnig ko siyang humihiyaw, parang dinudurog ang puso ko. Parang unti-unti ako pinapatay. All of these nights without you, all of my dreams surround you. I see and I touch your face. I fall into your embrace. When the time is right.
Di ba, Ma? Sabi ng doktor, babalik naman daw po yung dating itsura ko. Gagaling daw po yung sugat ko, di ba, Ma? Oo, anak. Oo. Maganda pa rin naman ako, di ba, Mama? Pwede pa rin ako manalong Miss Universe. Oo. Di ba, Mama? Oo, anak. Before this light fades away, before I run out of faith, be the only man to say Sa sinapit ni Gemma, tila higit na malalim ang sugat na iniwan ng trahedya sa kanyang damdamin at kaisipan. Ngunit sa paglipas ng mga araw, unti-unti ring bumuti ang kanyang kalagayan. Nanumbalik rin ang pag-asa na muli siyang makakabangon mula sa trahedyang ito. Isang araw, nagkaroon si Gemma ng mga bisitang hindi niya inaasahang makita. Anak, may mga bisita ka, oh. Naalala mo ba kami? Ako si Arnold. Ako naman si Joey. Gemma, kami yung mga... Kayo yung mga nagligtas sa akin. Naalala ko na pinuhat niyo ako. Dumaan kami rito para tignan kung okay ka na. Maraming salamat sa ginawa niyo. Hindi dahil sa inyo, siguro wala na ako dito. Wala yun, Gemma. Ang mahalaga, ligtas ka na. Makita lang namin na masaya ka at nasa ayos. Okay na yun sa amin. Tsaka, pagaling ka, dapat tibayin mo ang loob mo. Maswerte ka, Gemma. Pangalawang buhay mo na to. Sige po. Bago po kami umalis, ito po yung prutas po na dinala namin. Ito pa po, wala pong anuman. Salamat. Sige po, ito po. Salamat. Pagaling ka. Sige po. Sige po, mauna na po kami. Ay, sandali lang, mga iyo. Hindi ko alam kung paano umpisahan to. Hindi ninyo kilala ang aking anak, pero iniligtas niyo siya. Ang laki-laki ng utang na loob ko sa inyo. Para kayong mga anghel na hulog ng langit. Maraming salamat. Wala pong anuman. Maraming salamat. Oh, class, handa na ba kayo sa graduation nyo? Yes, ma'am! Good. Ma'am? Yes. Makakapunta mo ba si Gemma sa graduation? Eh, hindi nga. Ma'am? Yes. Kamusta na po ba siya? Nasa ospital pa nga siya eh. Tsaka baka hindi na siya makasama sa graduation nyo. Magandang umaga po, ma'am. Ah, yes. Good morning Magandang po. umaga. Ano pong maipaglilingkod ko sa inyo? Ma'am, ako po yung ama ni Gemma. Meron po sana siyang hilingan para sa darating na graduation at tungkol doon hihingi ho kami ng tulong sa inyo. Samantala, bagamat sandali lamang ang kanilang pagkakaibigan, sadyang hindi malimutan ni Gemma ang markang iniwan ni Ted sa kanyang puso. Pasensya ka na, Iha. Alam ko hindi ka pa magaling, pero nagbabaka sakali na rin ako. Ako ang daddy ni Ted. Alam mo, Gemma, marami na akong nakausap. Sinusubukan kong makilala ang anak ko sa pamamagitan ng mga kwento ng mga kaibigan niya. Sabi ng iba, ikaw yung madalas niyang nakausap bago siya namatay. Mabait na kaibigan po si Ted.
Kahit maikli lang po yung panahon na nagkakilala kami, tinurang po niya akong isang tunay na kaibigan. Naikukwento niya ba ako sa'yo? Opo. Nung gabi po bago yung aksidente, sabi po niya sa akin na mahal daw po niya kayo. Sabi niya mahal niya kayo maski na halos hindi kayo nagkikita. Kaya nga siya nasa barkong yun eh, para puntahan kayo. Para ibalita sa inyo na nakapasa po siya sa UP. Mahal po kayo ni Ted, sir. Salamat, Iya. Ngayon, matatahimik na ako. Ilan naman ang gusto kong marinig eh. Patawarin niyo po ako, sir. Kasalanan ko kung bakit hindi nakaligtas si Ted. Magkasama po kami sa cabin pero hindi ko po siya nagising. Hindi ko nagising si Ted. Sorry po. Wala kang kasalanan, Gemma. Ayon sa mga balita, nakita nilang gising si Ted. Marami siyang mga taong tinulungang natrap. Marami siya nailigtas. Pero sa bandang huli, sarili niya hindi niya nailigtas. Ted, takot ka pong mamatay? Ang morbid mo naman magtanong. Takot ba akong mamatay? Ewan ko. Hindi ko alam. Siguro ba takot na? Hindi takot mamatay. Well, kung mamamatay man ako, siguro gusto ko medyo heroic ang dating ko. Eh, pagka-superhero. Gusto ko marami akong natulungan. Alam niyo po, sir, kung nasan man si Ted ngayon, alam ko pong masaya siya. Dahil po nagawa niya kung anong nasa puso niya hanggang sa huling sandali ng buhay niya. Anak, ano ang sinabi mo sa kanya? Galit ka pa rin ba? Nung una, nagagalit ako. Tinatanong ko kung bakit kailangan mangyari sa akin to. Naisip ko kung bakit pa ako nabuhay. Sakit-sakit ng kailangan kong pagdaanan.
Pero ngayon, alam ko na, Ma. Kasi hindi ko pa kayo kayang iwanan. Nangako ako sa inyong babalik ako, di ba? Kaya kahit madilim ang lugar nung nasusunog ang barko, pinilit kong makalabas. Pinilit kong makaligtas. Sinuong ko ang apoy para sa isang dahilan. Dahil gusto ko pa kayong makasama ng matagal, na matagal, na matagal. Kasi maalam niyo, mahal na mahal ko kayo, Mama. Mahal na mahal ko kayo. Anak, mahal na mahal kita. Sa kabila ng trahedyang pinagdaanan niya, hindi pa rin nakalimot si Gemma na magpasalamat sa Diyos dahil sa pangalawang buhay na ipinahiram sa kanya. Anak, bukod sa pagbabayad dito sa ospital, ay tinulungan tayo ng WGNA para sa pinaplano mong gawin. Sigurado ka ba dito? Opo, Mama. Sige. Okay, ma'am, ready na po tayo? Pwede na ako dito. Sige po. Ma'am, sa lente lang po tingin, ha? Sige po. Pag tinuro ko po kayo, game na po yan, ready na. Opo. Sige po. Honorable faculty, fellow students, parents, good afternoon. Mabigat po sa kalooban ko na hindi ko kayo makasama ngayong hapong to. Gustuhin ko man, hindi pa ako pwede lumabas dito sa ospital. Maraming nangyari sa buhay ko na hindi ko naiintindihan. Matalino daw ako pero bakit hindi ko alam kung bakit nangyari to sa akin? Ano ang naging kasalanan ko? Ang totoo niyan, wala akong kasalanan. At walang may kasalanan. Pero alam ko na may dahilan kung bakit ako binuhay ng Diyos. May plano siya para sa akin. Sa ngayon, hindi ko pa alam kung ano. Siguro isang araw, malalaman ko rin. Pero sa ngayon, nagpapasalamat ako dahil binigyan niya ako ng pangalawang buhay at pagkakataon para sabihin sa inyong lahat na tratuhin niyo ang bawat sandali na parang pangalawang buhay niyo na. Para lalo niyong mahalin ang iyong mga magulang at kapatid. At para lalo kayong magsikap para matupad ang inyong mga pangarap. Our valedictorian, Gemma Tabinas.
Mama, salamat po sa lahat. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ka po malalagpasan ng lahat ng pagsubok na ito. Anak, hindi ba sinabi ko naman sa'yo na kahit ano mangyari, lagi ako dito sa tabi mo. Happy Mother's Day, Mama. Mahal na mahal kita. Magpakailanman. Mahal na mahal Gemma, kamusta ka na ngayon? Mabuti-buti na Mabuti po. na? Opo. Wala nang masakit sa katawan mo? Ito na lang po. Ah, masakit? Masakit yan? Bakit? Kasi po kailangan putulin ng daliri ko. Pinutol yung isang daliri mo? Ah, Mang Nicole, ano nagbago sa pamumuhay ninyo? O simula nung na-aksidente si Gemma? 2 buwan na, hindi na kami nagkasama ng magsimba o tuwing linggo. Joan, mabait ba? Napakabait. Mabait ba yan si Gemma? Maliit pa si Gemma, ma'am. Mapagmahal yan talaga sa mga kapatid niya. Marunong magtrabaho sa bahay. Anong alam niyang gawin? Tumutulong yan siya na maglinis sa labas, magwalis, ma'am. Tapos maghugas ng plato. Saan ka nagmana, Gemma? Sa talino mo, sa mama, sa papa? Mama at Papa. Sa mama. Marunong matalino talaga sa mama at sa papa daw, oh. Anong gusto mo? Profesyon? Gusto ko lang maging isang computer engineer. Computer engineer? Mahirap yun, ha? Where do you want to go to take up college? Doon lang po sa amin, sa UIT. Bakit parang ang lakas-lakas daw ng loob mo? Totoo ba yun, Jen? Opo. Nung nangyayari sa'yo yan, ano ang naiisip mo nun? Naisip ko lang mama ko at apat na kapatid ko po. Parang kasama ko pa sila. Nagdadasal ka nung nasusunog ka? Anong sinasabi mo kay God? Sinasabi ko lang po kay God na gusto ko pang makasama ang mga kapamilya ko. Ano na ang feeling mo ngayon? Magaling ka na? Maayos na? Nagpapasalamat ako sa Diyos na okay na ako at tapos na ang paghirap na dinadanas ko. Alam mo, ano ngayon? Mother's Day, ha? Kaya gusto kitang batian ng Happy Mother's Day. Yan. At syempre ka muna, anong message mo sa mama mo na Mother's Day? Ngayong Mother's Day, Mama, thank you sa lahat ng binigay niyo sa amin, Mama, ng lubos-lubos. Sana huwag kayong magbago pa, Ma. Kiss. Kiss. Nicole, ano naman ang message mo sa kanya, sa anak mo? Sana'y patuloy tayo sa ating buhay na palaging magmahalan sa isa't isa at lalo na sa Panginoon. Thank you very, very much, Gemma. Maraming salamat, ha, sa pinayagan mo kami na gamitin ang iyong buhay para maging aral, leksyon sa ating mga televiewers. Ano ba yung leksyon na natutunan mo? Dapat ngayon binigyan ako ng second life. Dapat lubos-lubusin ko ng pagmamahal sa aking pamilya. Di gaya dati, konti-konti lang. Bus-bus na talaga. John, Happy Mother's Day sa'yo, ha. Maraming salamat. Dala pala ako sa'yo mga gifts. Yan. Gifts ako sa'yo, ha. Thank you po ng marami. At baka po sakaling meron sa inyo na nais tumulong, magbigay ng anumang aginaldo kay Gemma, bukas po ang GMA Kapuso Foundation. Para sa inyong mga tulong, tumawag lang po sa telephone number 928-4299, 928-9351, at 928-5087. Isa na siguro sa pinakamahirap gawin ay ang maging matatag sa gitna ng isang napakatinding pagsubok. Ngunit kahit sa kanyang murang edad, kinakitaan na si Gemma ng kakaibang pag-asa at lakas ng loob. Bagamat sa umpisa'y nahirapan siyang tanggapin ang kanyang kalagayan, sa bandang huli namay nanaig pa rin ang kanyang pananalig sa sarili at sa Diyos. Ito ang tumulong sa kanya upang makabangon at magtagumpay sa kabila ng trahedya. Ako po si Mel Tiangco at ito ang kwento ng bawat isa sa atin. Ngayon, bukas at magpakailanman. Di magwawakas hanggang sa dulo ng mundo. Ang kalinga ko'y asahan mo. Kahit pa ano
laging kapiling